Hi Pangga, Energy FM. Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM, Pangga. Ay, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Sabihin mo. Oh! Ganon. Kailangan, may ganong kasunod dapat yun eh. Yung mga puputok yung mga na mga bahagi ng katawan mo, may mga ugat na Yan, pwedeng yan. lumobo. Uy, nakakatakot yun. Well, Chico, good evening. Magandang gabi sa'yo, Papa Jackson. Magandang evening po sa lahat naman nakaantabay sa mandako ng Kapuluan. Binabati ko lahat ng mga nilalang na sumweldo today. Hoy, congratulations to us. Sumweldo po kami, ayan, Clap, today. clap, clap, clap. Maraming salamat sa kumpanyang UBSI. Yan. Thank you, thank you. May... Iba rin Iba Iba rin, talaga. malupit din. No? Sumweldo kami ngayon. Oo, siguro nakapag-withdrawal na ako. Talaga. Kanina. Wala masyadong pa. Talaga? So, ang saya-saya pa. Oh. Kasi, di ba, wala masyadong kaagaw sa ano. Ay, nakaw. Yan ka na naman, nag-uumpisa. Tsaka nakapanglibre na ako ngayon kasi sweldo. Sweldo, no? Oo. Sabi, bubunot pa naman siya. Sabi ko, wag mo nang gawin yan. Bakit? Hindi kinakailangan. Kasi kumain kami. Sumweldo ka kasi. Oo. Sumweldo ako. Gusto mo pati sa kabilang table, bayaran ko na. Ang yaman. Ang dami sinweldo. Sumweldo lang, alam mo, tumama sa loto, no? Correct. Ganyan. Bakit, di ba? Oy, alam mo, may ganyan tayo, may kilala tayo, no? Na kapag... kasi nga, siguro naniniwala siya na wag mong sasabihin na wala kang pera, di ba? Dapat Oo. palagi lang meron. Na kahit, Law of attraction. Law of attraction na... di ba, kilala natin to pareho na kapag wala siya, tsaka siya nang lilibre. Di ba? Pagka wala siyang, wala siyang anda-andahan, tsaka nang lilibre. Oo, kasi may mga ganun tao. Yan. Tsaka may mga tao na talagang masyadong generous lang talaga. No, mapanlibre, no. Hello sa mga ganyang klaseng kaibigan. Kayo yung mga madalas na buburaot na mga, 'di ba? May mga tao talaga na they'll never let anyone pay for their meal, Correct. pay for their what yung kape ganyan, no. Yeah. Hindi For nila- example, ikaw, ganyan. Yeah, for example, ikaw. Ganon. Hindi, masaya ako, nalilibre ako yan. Tsaka may mga ganyan tao yung mag-aaway kayo hanggang sa magsuntukan kayo, hindi mo siya malilibre. Dapat siya, ganon eh. At may mga tao magsusuntukan na kayo, never kayo ililibre. Oh, yan. Meron din naman ganyan. Meron din naman. Magkatanggalan na ng kidney, hindi ka libre. Ay, nako. Di ba? At nasanay ka na, no? Ay, nako. Kaya Chico, naman? batiin natin yung mga nilalang na bakasyon na nga ang Thursday, Friday next week, pero Monday hanggang Wednesday magkakasakit pa yan. Para buo. Para buo. At take note Para buo. paalis na siya ngayong gabi. Wow, Wow. Tapos naka-schedule yung Di magkakasakit. ba? Nag-schedule mo. Scheduled sick leave. Yung may mga may mga pinsang doktor, may pang may pang Yan, medical. Oo, tama. Galing-galing. Aminin natin, ginagawa ng iba yan, ha? Oo naman, totoo naman ginagawa talaga ng iba yan. Mhm. Ba't hindi na lang kayo mag-VL, Vacation leave. May mga kumpanya kasi hindi nila bibigay yan, eh. bayad pa, di ba? Sayang din yung SL, di ba? Bayad kasi yan, eh. Hanggat maaari, di ba? Oo, wag mo gamitin yung SL. Oo nga. O nga pala, bigyan po kayo natin yung mga engineering team kay Engineer Cliff, ha? Sir Cliff! Dahil next week sila yung bida ng istasyon. Correct, sila, oo nga. Oo. Babaklasin po nila yung bot namin at ibabalik din naman. Oo. Ewan ko dyan sa mga Kung papaano yung detalye ng pagkakabaklas, ganun din yung pagkakabalik dapat. Ha? Alam mo, ito lang istasyon na nag-maintenance buwan-buwan na talagang intricate. Diba? Usually kasi diba, sa isang stasyon talagang, sa mga hindi nakakaalam, sa lahat ng mga stasyon naman ganito pare-pareho eh. Yung Holy Week, it's the only time of the year na talagang, nakakapaglinis ng lahat, no? Nakakapag-ayos-ayos ng mga gamit. Kasi whole year long, Oo, tumatakbo lahat ng gamit. Ito lang kami, off-air lang kami doon sa Holy Week lang mag-off-air. So maligayang bati po sa mga technicians sa mga engineers namin na who will spend the entire week, di ba? Correct. Tinkering with our booth. Pero balita ko itong mga technicians natin kasi si engineer ay mag-swimming sa Cavite. Ay, Oo. Cavite. At nag-pledge ng grupo natin na tayo sasagot ng baon nila. Magbabalot ng pansit. Yan, no? Oo. Puto, no? Puto pansit. Hindi, actually, pag swimming, hindi Dapat pansit kasi makarami kayo. Hindi, Barbecue. pansit. At yan, bukod dyan, di ba, walang kamatayang chicken pork adobo. Yan, Or chicken pork. or adobo, basta adobo. Basta swimming. Kasi hindi, oo nga, no? Nagutom ako bigla lang. Kami, ganyan. Yan yung namin, yan yung babaunin namin. Swimming kami, di ba? Bukas kami Talaga?
Kaya ano. Wala pala kayo eh. Ha? Bakit? Kami pag ano, chicken alaking, mga ganun kami. Social naman pala kayo. Malapit kayo magbaon. Hindi, bro. actually, nawalan lang kami ng ano, masyado. Alam mo yun, hindi na, hindi na naman ako mapatalo. Ano ba? Eh bakit, di ba? Hindi, mag-swimming sila. Hindi lang dumating yung budget ng maaga. Sa bagay. Pero dapat no? sa amin, chicken ala pobre kami. Wow! Uy, speaking of pancit kanina, ha? Ang dami, alam mo Pilipinas, hindi nyo ba alam na every place in the Philippines has their own version of pancit? Ah, maraming Malabon, version, oh. luglog, pancit alanganin, pancit batil patong, Yun sa inyo, di ba? habahab, Madami, kanton, bihon, Pero minsan pancit parang Niki. pare-pareho lang sila. pareho lang, pero iba yung material na gamit. Pero may bago. Ano yan? Pancit bading. Totoo to, walang halong biro to, ha? Totoo to. Talaga ba Oo yan? nga, gusto kong tikman yan, Brad. Ako din nga eh. Okay. Hindi ko mag-gets. Hindi ko alam kung niloloko lang ako. Paano nasabi yun? Hindi ko alam. Paano? Meron nga pancit alanganin eh. Diba, pansit alanganin, may pansit bading talaga. Oo nga. Baka yung hibla nakagano, Nakapilantik, no? Pag ginano mo ng tinidor, no? Nakatikwas. Sa lahat ng pancit, ang pinakagusto ko ay habhab. Ako bihon lang, masaya na ako eh, pero... Habhab. Ano ba yung habhab? Sa Quezon, Ano laman yan? iba yung ano eh, parang medyo crunchy ng kaunti eh. Ang pancit, baka... dahil hahabhabin mo. Oo, Quezon. Walang kubyertos. Wala. Well, originally, ganun siya kinakain. Dati kasi, for takeout Talaga? yan eh. O for takeout. So, ilalagay siya sa Walang dahon. dahon, tapos on the go siya. Kakainin mo siya ng ganun. Eh di okay. Oo, habhab. Kaso baka kain mo yung dahon. Bahala ka na doon. Ba't mo patirahan yung dahon? Eh, di ba? Paano mo? Tapos, wala siyang ganun sabaw kasi parang tumulo. Eh, dapat lang na walang sabaw. Oo, habhab. Sa naman sa Isabela, batil patong. Yun yung may Itlog sa ibabaw. Pangit ba pag Mas gusto nyo ba itlog sa ibabaw? Ano bang... Hindi, di ba? Ako gusto ko ilalim siya. Ako din. Pero pwede rin. Oo, basta depende naman yan sa kung paano yung positioning. Hindi, di ba, ng pansit? Yung positioning Ng pansit. lang yung buhay ito. Basta hello sa inyo. Marami na siguro ang bumabiyahe na nga. Tama ka. Umaalis na ngayon, bumabiyahe na sila ngayon. Brad, iba ang traffic ngayon. Batiin ko lang Correct. pasalamatan ko lang yung mga taga Mitsubishi Otis. Kasi Dito yan. pinadala ko sa best friend kong cute. Yung Mitsubishi. Kasi siya yung maaga nagising. Sabi ko, bro, pakidala naman sa Mitsubishi yung Montero kasi next week hindi na siya madadala. Baka kakabiyayaan na eh, di ba? Oo. Dapat Ngayon, service dinala na niya ng alas 3 doon. Nang umaga? Kahapon. Oo. Wow ha, umaga, madaling araw, nandun ka sa kasa. Nauna ka pa sa guard. Dinala niya ng alas 3. Nagpakita ko sa service advisor ko sa Tricia. Sabi ko, ma'am, baka po pwedeng matapos din ngayon. Okay. So tinapos nila, nirush nila. Alas 3 ng hapon, dinala nyo? Alas 5 tapos Alas na, Brad. 5 dapat, oo. Tapos na-change oil na. Actually, isang oras. So na alas talaga. 4 ng hapon, bumiyahin ako puntang Otis ha. Take note mga pangga ha. Ang Otis mula sa bahay ko ay 2 kilometers away. Malapit lang. Medyo. Brad, it took me 2 hours. Oo, isang oras, 1 kilometro. Oo, Brad. Yung cashier na kasi mangot na. Hindi makauwi. Siyempre, siya yung huli eh. Hindi Tsaka yung makapagsara ng kaha. guard. Oo nga. So, maraming salamat, Ma'am Tricia and your team. At saka yung aking sinakyang Grab kanina. Kaya pala, nag-grab ka. Nag-grab ako kanina. Kaso natapos na nga, Di, at least okay na. Teka lang, batiin ko lang si Daddy Yung binati nila, Sheena din kanina. Oh, hindi pala ako kilala ni Daddy, ni Kuya. Si Ronel Laureta ng Grab Ronel Car. Laureta. Ronel Laureta. Siya yung Ayan, kuya. napakatsaga niya sa akin kanina. Kinikwentuhan niya ako. Nagchichikahan kami. Okay, anong pinagkikwentuhan nyo? Tapos hindi niya nalaman ako si Papa Jackson. Okay. All the while akala niya ako si Gabby Concepcion. Talaga. Wow. Talaga? Hindi, joke lang. Sa bagay. Wow. Ang kapal na mukha ko dun Di ba with full conviction ka pa? Napapaisip ako. Hindi, salamat. Napakabait. Sa bagay, nung ako naman din naman, kala niya ako si Sharon ko na. Sabi na, Sharon, nagsakay na. Eh wala. Kumakanta ko between walang ningning. Ay, nako. Basta hello sa mga bumabiyahe. Kanta ka raw ng grabe. Gusto pa rin kita.
Ba't kaya? Salamat po, Ma'am Tricia and your team sa Mitsubishi Otis. Napaka-traffic ng lugar na yan. Alam mo bakit? Kasi dumadaan sa area na yan yung ginagawang Skyway Extension. Diyan nga, correct. Diyan nga dadaan. Nandiyan yung construction ngayon. I'm so excited. Dumating na doon. Kasi nung huling dumaan ako, wala pa. Hindi pa Sa lubong siya, Kuya Chico eh. Naumpisa na yung kabilang end. I'm so excited ha. I'm so excited kay Chico na ang daming ginagawa Correct. sa bansang Pilipinas. So my question is, what is your insight about the government's initiative for Build, Build, Build? Oh. You know, I studied so well for this competition, but it's not something I know about. kasi hindi... Pero I like that girl. The honesty is overwhelming. O di ba? Tama. Di ba? Dapat kasi pinaliwanag. Ito po yung build, build, build. Mamalay mo kung ang alam niya science. Pag Correct. tinanong mo siya, pag tinanong mo pala molecular bonds, kaya pa na sagutin. Oo nga, di ba? Di ba? Ipa-name mo isa-isa yung mga stars dyan, kaya niyang i-name yun. Wow, hayop. Kasi ako kaya ko. Na talaga ba? Oo, si Natalia yung isa, si Bernard yung isa. Si Bernard! Kaya ko. Pero hindi ko alam sagutin yung build. Ah, di ba? Pero masaya lang. Naglaan yung sa pakinggan. gobyerno na napakalaking budget, di ba? Isinabatas Well, ni para magtayo ng infrastructure. oo eh. At pinirmahan na yung Subway for Dapat Philippines, lang. ha? Philippines, ha? Ako doon ako excited din. Sa Subway, Gusto ko matry diba? yun eh, Subway. Subway? Diba? Ano gusto mo? I remember all plant- meat o ano? Ha? Hindi kainan yung sandwich yan eh. Subway. Sorry na, yun na yung alam ko eh. Tuna. Diyos. Oo, masarap actually. Hindi, di ba pinirmahan na, di ba? Daming nagaganap sa bansa natin ngayon, ha? Oo. Kaya nakaka-excite din. Binuin mo, konektado ng south saka north, di ba? Iba Hindi rin. nadadaang EDSA. Ikot ka. Kagaling ko lang ng Hong Kong, Kuya Chico, ha? Oo nga, di ba? Diba? Last Friday Last kaya weekend, wala ako, no? At, Brad, alam mo, I cannot help but be amazed pa lang sa ibang bansa ako. Kasi ikaw, galing kang Dubai. Yung transportation system ng ibang bansa, pinag-aralan talaga. Wala. Oo naman. Malala. Sobrang pinlano ng ano yan. Pati yung mga stasyon. Yung walang istasyon doon na parang, bakit may istasyon dito? Parang walang ganun eh. Diba? So, thank you very much po and sa ating gobyerno. Tama. Kudos. Diba? Magaling yan. Umuusad ng bansa natin. Gapang-gapang, hakbang-hakbang, uunlad din tayo. yan. Wala. Kesa naman sa wala talaga. Oo. Hello po sa mga kontrabida ng pamahalaan. Meron naman. Wala kayong ibang ginawa kung magpapagal ng gobyerno. Di mawawala yan. Oo, sa bagay. Mawawala daw yung kulay. Hindi maging colorful. God ang bless mundo. you sa inyo. Pero teka lang, Anyways, speaking of mga Skyway, ito hindi ko, baka lang kasi alam mo, di ba? alam ko lahat. Kaya nga, alam ko naman din yung kasi tinuro ko naman. Wow! Okay. Hindi kasi nga, Oh. this past few days, ako nabibwisit na ako, di ba? Pag lalarga ako, papasok ako ng umaga, dito sa may bandang Skyway, lagi ako may nasasagasa ang mga insekto. Okay. Hindi, huwag niyo tumawa, totoo nga to, seryoso to, naiiyak nga ako kasi ang dami kong napatay. Okay. Sa mga insekto. Anong area? Anong area dyan? Di ko, basta sa Skyway, basta may kalagitnaan siguro ng Skyway, ganyan. Tapos ayun na, dumudumi na yung windshield ko na. Ano ba to? Mabilis ba ako masyado? Parang nasasagasaan ko yung... Alam mo kung bakit? Lumilipad-lipad dyan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi summer na. Some Kaya nga insects, ngayon lang sila some insects would require temperature to fly. Oo, pero bakit kailangan ko sila masagasaan? Alam naman nilang Skyway yun, ba't hindi sila doon sa baba? Hindi sila turo magbasa. Ha? Hindi ba? Tsaka mas mahal doon, di ba nila alam? Doon dapat doon lang. Service road lang sila. Service road lang sila dapat, walang bayad. Di ba? Ang lipat, ang taas nila. Kung sa'yo. May caller na tayo. Hello. Hello po. Napanis na si Marilu. Si Ate Marilu ng Manila. Ate, saan ka sa Maynila? Andito po sa Binondo. Binondo, Manila. Uy, Malapit ka ba sa sa Hopia? masasarap dyan, di ba? Hindi ko kasi alam dito, sir, kasi bago lang ako dito. Oh, Papa Jackson. Kasi bago lang ako dito. Saan ka Bago ka dati? lang. Bago ka nag-Maynila, saan ka galing? Galing ako ng probinsya ng Samar. Samar. Waray, no? Oo. Samar. Nadadaanan namin yan pag uwi kami late. Sarap yan, lagi summer, no? Lagi mainit. Summer kasi yan. Sorry. Samar to. Wala akong kwenta kausap ngayon. Si Ate Marilu, malapit ka ba sa San Monico Bridge? Oo. Dadaanan namin yon papunta sa Oo amin. naman, kasi Samar Leyte, tatawid yan eh. Taga Leyte nga yung Ano gusto ko tatawid. puntahan yan? Kasi nandun Maganda. kami sa Gewan.
Saan po? Saan? Giwan. Giwan. Eastern Samar po. Eastern, oo nga. Naligaw kami niya, nakarating yata kaming Western yata. Talaga? Oo, muntik na kami magpadala ng pera. Western na. Diba? Kasi ganun daw yan, sabi lang nila na especially kapag first time mo daw na babiyahe, natatawid ng San Juanico Bridge, may something daw na inililigaw daw kayo. Talaga? Oo, hindi. Wala pa, alibay na lang naman naligaw yan. Oo, yung mga ganyan daw. Tapos magpapalit ka daw ng damit, ganyan. Hindi naman yun totoo. Kaya nga, ko nabuisit na kami kakapapalit ng damit. Naubos na, nagkalkal na kami ng damit, nagpalit na kami. Naka-duster ka na, wala. Hindi pa kayo nakakarating. Nagkapalitan na kami ng 1, 2, 3 pass. Tapos, di ba, wala pa rin. Di ba? So, imagine mo, naka-midrib ka na. Naliligaw pa rin Ang kayo. suot ko na nun, skin tone na. Hindi ko na kung kanino. Naliligaw pa rin kami, hanep. Ay naku, si Ate Marilu. So ilang buwan ka pa lang dito sa Maynila? Ano po, Kuya Chico, 4 na buwan pa lang po. Ay bago pa nga lang. Oo. Pero buti nasasanay-sanay ka na sa, pag-commute, no? Mag-jeep ka. Hindi ako masyado lumalabas dito sa bahay ng amo ko. Kasi dito nakatira yung amo ko sa Steel Tower ng Huwag mo Chinatown. sabihin kung nasaan yung amo mo. Wala. Kaya nga kaya tumawag ako kasi wala sila dito. Sige. Huwag mo sabihin, hindi niya gusto ma-announce yan. Malapit niya sa Metrobank Tower. Di ba? Parang sinabi ko rin. Yung likod namin, Papa Ako, di ko Jackson, alam yun? Ilog Pasig. Oo, alam ko. Ilikod nyo, Ilog Pasig. Malapit sa McDo na kung may Chinese character. Yun kasi Binondo eh. Malapit lang kasi dito yung Divisoria po. Oo, malapit sa Imbiting yan. Yan ba yung Rotonda ba? Hindi. Plaza, Plaza... Miranda? Hindi. Ha? Plaza... Fair. Plaza Iba Fair. yun, mall dati yun. Plaza Fair. Sarado na siya. Sarado na ba yun? Wala na yun. Isa sa mga unang mall yun. Kasabay na Isitan. Ali Mall, mga ganyan, no? Meron pa ngayon ang yung Ali Mall, ang ganda. Modern na eh, no? Oo nga. Pinangalan nyo sa nanalo sa boxing match dati. Oo nga. Di ba? Si Alejandro. Hindi! Si Alibaba. Ganun ba? Sorry. O sige na, magkwento. Si Ate Marilu. O siya, tara magkwentuhan tayo tungkol saan to, Ate Marilu? Manghingi lang po sana ako ng advice po. Bakit? Kasi ganito kasi yon yung asawa ko kasi. Nahirapan na kasi ako kung anong gagawin ko dito eh. May asawa ka? Hindi ko pa naman siya, hindi pa naman kami kasal, kinakasama ko lang siya. Gano'n nakatagal? 11 years na po. Okay. May anak kayo? Oo, 1 taon. Oh, baby pa lang. O, ba't ka nahihirapan? Kasi po siya ganito kasi yung kalagayan namin. Nung magsama kami, kasi, ganyan na talaga siya, palagi ako niyang, minsan sinasaktan niya ako, binubugbog niya ako, ganun. Pero tinitiis ko yun. Ba't ka naman nasasaktan? Kasi parang may lasinggo kasi siya, tapos Kapag lasing. oo, tapos hindi ko alam, parang niya akong hinahanapan ng kasalanan na hindi ko naman ginagawa, parang mga ganun. Tapos ayun na, may para na siyang may na siya, nasasaktan ako, meron na siyang pang pangalan nun, meron na ba siyang katuwiran, nasasaktan ako kasi sabi daw niya may kasalanan ako, hindi ko naman ginagawa. Pero bago siya maglasing at bago siya ganyan makulit, wala kayong problema? Baka wala kang ginagawa? Kasi ito po kasi, sir, may nakaraan po kasi ako bago kami mag-asawa. Bago kami mag-asawa, nagsama muna kami ng 1 buwan, tapos iniwan kasi niya ako, hindi siya nagpaalam. Umuwi siya ng Samar kasi nandun kasi ako nakatira sa sa Maasin, Southern Leyte, taga Maasin po ako. Okay. Tapos nag-asawa kami, mga 2 buwan lang po yun. Umalis siya, hindi siya nagsabi sa akin, wala siyang paalam. Tapos ayun, 2 taon din bago siya bumalik doon. Hindi ko na alam na babalik pa pala siya. Mayroon akong kami ng shoot, yung ko, Nagkaroon ex ka ko. iba? Nagkabalikan kami ng ex ko noon. Okay.
Tapos, may nangyari sa amin noon. Eh, bago naman siya bumalik sa akin, sinabi ko naman siya sa kanya yung lahat. At sabi niya, tanggap naman daw niya ako. Tapos ngayon, parang madali lang sa kanya na, Pero bakit daw siya umalis ng 2 taon at hindi nagparamdam? hindi ko rin din alam. Hindi siya nagpaliwanag sa akin noon. Di mo Wala tinanong? siyang paliwanag sa akin. Basta sinabi lang niya na sorry daw. Ganun lang. Okay. Tapos? Tapos, ayun, pagbalik niya doon, nangingi siya sa akin ng tawad, tapos tinanggap ko naman siya, tapos sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin habang wala siya. Tapos sabi niya, tanggap naman daw niya. Tapos nagsama na kami, ganun na, parang madali lang sa kanya yung magbuhat ng kamay sa akin, tapos paglasing siya, lagi niya sinasabi na ganyan daw ako, malandi daw ako, ganun. Pero nung, di ba, naging kayo, no? Bago siya umalis, ganyan na ba yung ugali niya? Talaga? Kasi hindi ko kasi masyado siyang kilala kasi 3 buwan ko pa lang siyang nakilala tapos Bago siya umalis. nagsama na kami agad. Okay. So simula nung nagkabalikan kayo, doon na siya na naglalasing tapos nang bubugbog, ganon. Oo po. Hanggang dumating sa time nang nagbuntis ako, ganon yung ginagawa niya sa akin, binubugbog talaga niya ako. Lahat. Pag lasing siya, kahit alam na niya na malaki na yung tiyan ko, binubugbog pa rin niya ako noon. Minsan nga, inahabol pa niya ako ng kutsilyo. Yan nun? Lo? Eh, wala akong nagawa noon. Hanggang umabot sa punto ng anak na ako, eh siguro masyadong napiktuhan yung pagdadalang tao ko, namatay yung baby ko sa tiyan ko. Siis ako noon. Tapos tiniis ko pa rin yun hanggang ngayon. Nagka-baby ulit kami. Ngayon, 1 taon na yung baby namin. Ganon pa rin siya. Sinasabi niya sa akin, hindi daw sa kanya. Mga ganon. Nasasaktan kasi ako sa ginagawa niya. Hindi naman ako nagloko nung nagbalikan kami. Seryoso naman talaga ako sa kanya. So hanggang ngayon ganyan yan? Ganyan pa rin? Oo, tapos... Nabubugbog ka pa rin? Oo. Hanggang naisipan ko na umalis ng probinsya, pumunta ako dito para maano naman ako. Makaiwan sa kanya, sa kanyang mga sinasabi sa akin na masasama. Pero hindi ka nagpaalam? Hindi niya alam? Nagpaalam ako, alam niya yun. Iniintay ko pa nga na sasabihin niya na huwag kang aalis kasi maliit pa yung anak natin, pero hindi niya ginawa yun. So yung anak mo iniwanan mo dun sa kanya? Iniwan ko sa kapatid ko, tapos sabi niya, tutulungan naman daw niya yung kapatid ko ng magbabantay. So, Ngayon, yun nga ang problema ngayon kasi yung kapatid ko buntis, tapos nag-bleeding siya. Ayaw daw niya munang magbabantay kasi may naramdaman siya. Eh, nang doon sa pinapakuha ko sa kanya yung anak ko, sa mister ko. Tapos yung sinabi niya sa akin, sabi niya, ayaw na diyan ng mag-alaga ng anak ko kasi hindi naman daw sa kanya yon. Tapos, pag hindi daw ako magpapadala ng pera, pabayaan na lang din ng anak ko, hindi na daw niya bibili ng gatas. Saka pag sagasaan niya sa sa kalsada. Yun nga, nahihirapan kasi ako ngayon. Ang sakit-sakit ng dibdib ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Wala ka plano umuwi? Ayun nga, sinabi ng kapatid ko, pinapauwian niya ako sa 27 ng April. Para ayusin daw. Oo. Kasi di ka rin naman malamang di ka nakakatulog. Sko, baby pa eh. Kasi minsan yung trabaho ko, hindi na naapektuhan na rin. Oo, di ka rin makaisip eh. Hindi ka rin makatrabaho ng wala ka sa wisyo, kumbaga. Gulo-gulo ng isip ko. Pero sana, nakikwento mo ba yan sa amo mo? Ba kasi mamaya, di ba? Mapasama yung dating sa amo mo na baka hindi ka lang nagkatrabaho ng matino. Hindi nila naintindihan kung bakit. Alam nila, ma'am. Sabi nga nila, ma'am, papabalikin niya ako pag ayos na yung problema ko. Oh, yun naman pala. Buti mabait naman. Oo, mabait naman sila, ma'am. Yung asawa mo yun, buang yan yun. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman siya pinabayaan. Inalagaan ko naman siya. Ewan ko kung bakit ganun siya sa akin. So, Minsan grabe nga ang anak niya naisip yun, ko,
Minsan naisip ko na hindi naman siguro niya ako mahal. Parang ganun. Umalis ka, di ka nga niya, di ba, di ka pinagilan? Oo, sabi nga niya, sige, umalis ka daw para makatulong ka naman. Wow. Tapos siya walang ginagawa. Ayun, kasi wala naman siyang trabaho sa probinsya. Ginagawa niya pag may mayroon nag-ano ng palay, tatanim, ayun, nagpapasuho lang siya doon. Magpapa? Ano yun? Nagpapaano lang siya doon. Nagpapabayad lang siya ng pagtanim ng palay para makapera siya. Oh, okay. Freelancer farmer. No. Sosyalong tawag. Sosyal, oh. Freelancer farmer. Bago na ngayon eh. Maganda yun, no? Maganda sa pandinig. Okay. So, teka, paano yun? So, nasaan, yung anak mo ngayon, nasaan? Nandun nga sa kanya, sabi niya, hindi na, hayaan daw niyang umiiyak daw na hanggang magdamag. Ewan ko kung totoo yun, sinabi niya. Naguguluhan ako na ano ako sa anak ko kasi nandun yung isip sa anak ko. Wala ka bang baka hindi naman niya alagaan talaga. Wala ka bang ibang pamilya na baka pwedeng doon muna yung anak mo dahil... Wala kasi patay na yung mga ano ko, tatay at saka nanay ko, wala na. Tapos yung mga kapatid ko malalayo. Ang isa nandun sa Mindanao, yung isa andun sa Maasin. So yung Maasin naman, yan yung pinakamalapit malamang, no? Hindi, malayo din yun. Oh, malayo yun pero kaysa naman sa Mindanao. Oo nga. Leyte yung Maasin so alam ko yan Pero hindi ko naman pwede iwan doon kasi masama din ang ugali ng asawa noon. Sige, dito mo na lang kaya iwan. Kay Papa Jackson. Oh, so, alam mo, kailangan mo talaga ding umuwi doon, ano? Kaya nga, pero, yan ang iniisip ko. Pero itong asawa mo talaga, tanong ko, natagalan mo to no? Na ganyan yung anak nyo, hindi ba? Nagkaroon kayo unang anak, tapos nawala, tapos ito, meron na kayong anak ulit. Pero kahit ganyan siya, dati binubugbog ka na talaga, no? Sabi mo nga, wala namang kadahi-dahilan. Tapos nagtanong ako, wala ka namang ginagawa ka. Sabi mo, di ba? Oo. Kaya ako, gusto ko namang maniwala doon kung wala ka talagang ginagawa. Kasi lalong lumala yung ginagawa niya nung bago ako manganak. Isang linggo pa lang bago ako manganak. Nandun kasi yung pinsan ko sa bahay. Palagi siyang pumupunta doon, yung pinsan ko. Asawa ng kapatid niya rin. Tapos, naawa siguro sa akin kasi palagi niya akong iniiwan. Hindi naman ako niya pinapakain. Siyempre, bago pa akong nanganganak noon. Binibigyan ako ng pagkain kasi sabi naman ng asawa din, kapatid niya, na bibigyan ako ng pagkain. Tapos, parang minamasama niya. Sabi niya, may ginagawa daw kaming masama kahit wala naman talaga. Pero teka lang, naisip ko, hindi mo ba pwedeng dalhin na lang dito sa Maynila yung anak mo? Kung papayag naman yung amo mo. Kasi, di ba, para maalagaan mo kaysa sa maiwan dun sa buang mong asawa dun. Ayun na iniisip ko. Ewan ko kung papayag sila, ma'am. Siguro, baka naman, no? Feeling ko naman mabait naman yung amo mo. Diba? Kung alam niya yung sitwasyon mo, ha? Kasi syempre, kawawa yung bata. Well, hindi natin alam kung anong pinagagagawa nung mo dyan, asawa mo dyan. Kanina lang kasi, kanina talaga yung, para kasing umano yung dibdib ko. Sinabi niya kanina na pasagasaan niya yung anak namin sa kalsada. Syempre talaga, sino bang hindi? Ako nga di ba yung anak mo, hindi ko naman kaano-ano, pero ngayon yun yung concern ko, di ba? More than yung ikaw at yung asawa mo, mas naging concern ko yung bata. Oo nga. Nanay ka lalo ka pa, paano ka? Malamang nga, tama ako, hindi ka nakakatulog dyan malamang. Puyat ka lagi. So, ito nga, umiiyak nga ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko kasi dito nga, may utang pa ako dito binabayaran. Kasi binibigay ko sa kanila yung... alam mo, yung mga utang na yan, mapapagtrabahuan mo naman yan, mababayaran mo din naman yan. Pero, ngayon, ang dapat nating concern, yung sa anak mo. So, kung pinapayagan ka naman ng amo mo, uwi ka, kunin mo yung anak mo. Tatanong ko lang po sana kung anong gagawin ko kung
tatanong ko lang po kung kaya pa bang magbabago yung asawa ko. Tanong mo kaya siya, yung asawa mong buang, kung kaya pa niya Ewan magbago. ko, parang hindi na yata. Marilu, Po, kailan ka uwi? April? 27 po. Uwi ka doon ha, tapos kunin mo anak mo kapag iwalay ka na. Problem solved. Correct. Tapos ang problema. Makipag-iwalay ka na ha. Problem solved yan. Maniwala ka. Yun lang tayong problema kay Chico eh. May asawa kang walang iya. Diba no? Hindi makikasal eh. Paano kaya? Paano mo na yan? Meron ka bang copy ng Marilu? Ng yung sinabi niya papasagasaan niya yung bata? Wala nga po. Nasa cellphone lang kasi kami nag-usap kanina. Pwede mo i-report yan sa DSWD ate. Para makulong, ha? Dalawin ko siya, sampalin ko ng sagwan yan. No. Ako yung makikisampal din ako, no? Kahit lambating ko na lang. Makipag-iwalay ka, ha? Tama yung sabi ni Kuya Chico, tingnan mo yung amo mo, baka mamaya okay naman sa kanila magdala ng anak. May mga ganyan kasing amo eh. Nakakaintindi. Oo, nakakaintindi. Magtrabaho ka sa akin, dali mo yung anak mo, basta hindi ko obligasyon niya, pero dito yan titira, okay lang sa atin. Pero ate, mag-uumpisa lang lahat ng solusyon ng problema mo pag nahiwalay ka sa lalaking yan. Ang tanong mo kung may pag-asa magbago yung lalaking yan, hindi ko alam kung maaantay mo pa. Kung may pag-asa, unfair namang sabihin wala. Lahat naman tao may pag-asa magbago. Kaya lang ate, sa dami ng ginawa niya sa'yo, tsaka yung frame of mind ng lalaking ganyan, imagine mo para sabihin niyang papasagasaan niya sarili niyang anak, may saltik yan. Makipag-iwalay ka na. Problem solved. Yung nga iniisip ko, Papa Jackson. Pero, sinabi kasi niya pag gagawin ko daw yun, ilalayo daw niya sa akin yung anak ko, hindi ko na maabutan. Huwag kang mag-alala ate, may batas naman tayo, may DSWD naman. Oo, ang batas ay papabor sa'yo. Yun ang, hindi man kami maalam sa batas, pero sigurado kami dyan, papabor sa'yo ang batas. Dyan sa anak mo. Diba nandyan? O tama MSWD pala. Pumunta ka doon. Meron dyan, dyan sa Samar. Lahat naman eh. All regions meron yan offices. Kanina nung narinig ko yung sinabi niya sa cellphone, napasagasaan niya yung anak ko, tapos hayaan niyang umiiyak magdamag. Tapos daw pagdating ko, kasi hindi daw niya bibili ng gatas, kasi wala naman ako ipapadala kasi may utang pa ako dito. Tapos uuwi ako, siyempre hindi magpautang yung amo ko sa akin. Tapos sabi niya, hayaan daw niya hindi makasdiri yung anak ko. Tapos pag uwi ko daw, Ate, ganito, payat na daw nun. total nandun naman yung kapatid mo sa probinsya, Makiusap ka muna, yung nag-alaga sa kanya. Kaya nga. Kunin muna hanggang bago ka makauwi. Tapos ganito, Marilo, makinig ka mabuti, ha? Hindi dapat namin gawin ito kasi syempre istasyon kami ng radyo. Punta kay Sir Tulfo. Correct. Meron silang arms meron silang, they have Matutulungan connections, ha? Sabi mo, nirefer na ang programa namin, ha? Hindi naman para makipagkompetensya pa kami. Idol ko rin naman si Idol. At saka kung saan tayo makakatulong. Oo, punta ka sa kanya, makakatulong siya. Kahit itawag lang sa, di ba malapit na sa ngayon ng gobyerno para kunin yung anak mo, in the meantime habang hindi ka nakakauwi. Kasi naiisip ko, sa pinanggagawa niya kasi sa akin, naiisip ko, parang unfair naman yung ginagawa niya sa akin na wala siyang katibayan na ginagawa ko. Ganito na lang gawin natin, Marilo. Huwag natin pagtalunan yan. Makipag-iwalay ka na lang, ha? That's the advice that we can give you. Correct. Diba? Yung part na yan. Huwag ka nang bumalik sa lalaking yan. Bata ka pa, you are just 28. Marami ka pa pwedeng marating sa buhay ng ibang tao ang kasama mo. Maniwala ka sa akin. Sa ganyang klaseng lalaki, malulugmok ang buhay mo. Believe it or not. Yan ang iniisip ko, Papa Jackson. Parang kinuha na niya lahat ng kinabukasan ko sa ginagawa niya sa akin. Kaya mag-umpisa ka ulit. It's never too late. Makipag-iwalay ka. Please, ate, parang awa mo na. I-save mo yung sarili mo. Pag hindi mo ginawa yan, maniwala ka sa akin, habang buhay magtitis ka sa ganyang klaseng lalaki. Tama yan. Tsaka, totoo, di ba? Yung may pag-asa ba? Siyempre, merong pag-asa. Kung merong pag-asa. Kailan? Magmamamatay na siya. Ang tanong, kailan? Kailan? Minsan na tuloy, naisip ko na yung anak ko, ibibigay ko na lang sa tao na naisip ko na maibigay sa kanya yung lahat ng Huwag mong ibigay yung anak mo, ate. Make that the last option. Alam mo, kaya mo naman eh. Kasi ate, pag binigay mo yung bata sa ibang tao, tanda mo, magiging mali ka. Kasi may karapatan siya, tatay siya eh. Hindi mo pwedeng desisyonan yan on your own. Naintindihan mo yung punto ko?
po. Oo, hindi mo desisyon yan. Inyong dalawa yan kasi tatay din siya. So sa isang kwento, pag ikaw ay tama, maging mali ka. Magiging mali ka. Yun nga iniisip ko, baka paglaki ng anak ko sasabihin na ano naman ako na nanay. Maniwala ka sa akin, Marilu, solve ang lahat ng problema makipag-iwalay ka sa laki niya. At saka Natatakot lang ako kasi Papa Jackson na hindi ko makakayanan yung mag-isa magbuhay sa anak ko. Kaya mo yan, binubuhay mo ngayon lalaking yan eh. Kaya mo yan. Ako naniniwala ko lahat ng nanay Superman. Tsaka, kasi anong nangyayari ito, Marilu, ito yung problema mo. Nag-iisip ka ng mga future problems mo pa di ba? Wag mo na muna isipin yan. Ngayon nga, yun na muna, doon ka mag-focus. Umuwi ka doon, kunin mo yung anak mo, makipaghiwalay ka, and start from there. Doon tayo magsisimula. Kasi, di ba, eto ka na, hindi ko po kakayanin, bla bla bla, ang hirap-hirap. Ganun talaga. Sabi ng comment dito kay Chico, he might not do it to your child, but still it's not right to say such Correct. thing to harm the child. Kahit na hindi True. mo i-risk yan eh. Oo, di ba? Kahit Kasi sabihin mo nagbitaw salita na ng lang, salita, hindi mo i-risk yan. Pag magulang ka, Mas tatay, hindi mo i-risk yan. Oo, yun na. Nakakagigil eh, no? Hindi mo Yun nga na dapat naisip ko. naiisip yan eh. Yun na naisip ko pa, Papa Jackson. Bakit niya kailangan sabihin ng ganun? Wala, Anak demonyo. niya naman yun. Oo nga, sugo ng devil nga yan. Anong gagawin natin? Demonyo. Tawagin mo si, sir, Oo, oo, di ba? Rafi Tool. Mingin kang tulong sa kanya. Salamat po, Papa Jackson. At least Kasi medyo na yung... Kami pang lang kami, pang emosyon lang kami ate. Pag may kailangan na ng connection na ganyan, may mga tatawagang sa ngayon ng gobyerno, they have all the means and the resources. Diba? Parang hospital lang yan, i-refer ka naman sa iba mas magaling sa amin. Palagi kaya ako na tikinig ng programa mo dito sa bahay. Maraming salamat po. Gabi-gabi, inaabangan ko yung programa mo. Opo, kasi pag tanghali ka nag-abang, wala akong Hindi, nag-aabang din naman ako ng programa ni Ni sino po? ni Ate Lindsay. Si Lindsay po. Si Lindsay po na Nakarinig din naman ako, no? nunal muna bago naging tao. Oo. Tsaka iyak ng iyak yun araw-araw. Oo nga. Ate, balitaan mo kami. Would love to know what will happen sa inyong Pero please, parang ako muna. Mangako ka sa amin na hindi ka na mabalik sa lalaking yan. Mabigat sa buhay yan. Oo po, Papa Jackson. Gagawin ko yun para Mabigat sa sa buhay sarili yan. ko. Yung lalaking ganyan. Yung mga lalaking hayop. May mga lalaking hayop talaga, Kuya Chico, no? Kasi minsan nga, Papa Jackson, may time na nung hindi pa ako nanganganak, buntis pa ako ng anak ko ngayon. Hinabol ka ng panaksin. Ano? Pinipigilan ko kasi siya kasi lasing siya noon. Nakipag-away siya. Pinipigilan ko siya. Yung ginagawa niya sa akin, tinutulak niya ako at saka kumuha siya ng kutsilyo at inaanuhanak niya ako. Ginigilitan sa leeg. Mabuti na lang hindi ako nasugatan noon. Bakit ba nagtagal ka dyan? Kaya nga eh. Parang naiinis ako bigla to eh. Basta tigilan mo na yan. Mahal ko kasi. Di ba? Nagmahal ka ng buang kaya... Wala masama magmahal ate, pero doon sa tamang tao naman, ha? Huwag sa buang. Mahal ka na ng pangit, wag lang buang. Alright? Humanap Papa ka. Jackson. Marilu ha? Seryoso kami, balitaan mo kami sa kung anong mangyayari dito ha? Opo. Kasi babalik naman ako dito sa amo ko. Tapos wala yung amo matawag ka ulit sa amin, ha? Oo. Pag lumabas. Antayin mong wala ulit sila. Ha? Opo. Marilu ha? Kaya huwag mong kainin yung hotdog tsaka bacon pag wala sila, ha?